Syempre, wala nang intro-intromatic na yan. Merong, siomay. Ewan ko, nakalagay sa plastic fishball to. Di ko alam. Kikiam and then chicken ball. Nag-errands ako kanina, tapos wala pa akong kain buong maghapon. Ngayon pa lang, 5:38 p.m. Tagay. Sabi ko, magtitipid ako. Hindi talaga siya nasusunod. Ayoko na. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong sabi ko. Hi, Ma. Last time na nag-video ako ng ganito, di ba, chicharon bulaklak. Tapos nag-message sa akin yung mama ko, anak ko, nakakatakot naman yung video mo. Mamantika yung chicharon bulaklak, tapos sinamahan mo pa ng alak, sabi niya. Ay, may mama. Di mo agad sinabi. First shot. Tagay ulit. Sarap. Wala akong barbecue stick. Nakalimutan ko. So, chopstick. Basta stick. Ito, sibuyas with pipino na may bawang, na may konting suka. First bite. Wala. Kikim. Pati ka sama-sama. Sama ka, mams. Lahat to deep fried. Sana malutong pa to. Itong ramen. Same lang din nung chicken ball. Ganun din. Pero, fish ball nga siya. Lasang fish. Tolo ko isa-isa. Di mo agad sinabi. Nakaka... Ganun ba kantayin yan? Shit, nawala.
Hindi ko tumuubos ngayon ha. Good for ano ko to. 2 session. Ganyan-ganyan lang yan. Kung tutuusin, mura naman siya. Pero bilang ano, sa katulad ko kasi na nagtitipid at may pinag-iipunan kasi ako. So, ang total na ginastos ko dyan is 47. Tapos 31 plus 47. 31 dirhams plus 47 equals 78 times 15. 1,170 na to lahat. Pera lang to ha, hindi kasama to. Ito naman, 28 lang dito. So kung i-convert siya, 28 times 15. 420 to sa Pilipinas, magkano to? 200 lang? Or mas nagtaas na? Ay, hayaan mo na. Tagay. Afford naman siya, like afford na afford. Pero parang nakakapanghinayang kasi siyang gastusin dito na imbes na mapadala ko na lang sa family ko. Parang somehow mahirap din mag-isip ng i-video na food. Iniisip ko kung magluluto ba ako or magte-take out na lang or mag-order, mga gano'n. Kasi parang nakakatipid pa ako pag nag-order ako kasi sa bumibili ako. Katulad nito, total ng binili ko lahat. Like, lahat umabot ako ng nasa 150 dirhams. Kahit hindi mo siya i-convert, masakit. Hi! Nasa 2,250 lahat. Ito lang ha, ito lang. Ayun. May way kasi kami ng ate ko para makaipon ako. Kinukuha niya yung lahat ng pera ko. Pero ngayon, challenge ako ng ate ko. Sinoli niya sa akin lahat ng pera ko. Hinayaan niyang hawakan ko. So ngayon, parang I have to deal it with on my own na maging responsible. Ganon. Good practice na din. And ayun, nakakaipon naman tayo. Honestly, mas nakakaipon ako dito kaysa sa Pilipinas. Kasi we all know naman ng gastusin sa Pilipinas mahal-mahal na sobra. Last ako na nasa Philippines, ang 2-piece chicken nasa ano lang 200 something. Tapos may nagsabi sa akin 300 plus na ata yung 2-piece chicken na ano no. Alam mo yung gustong-gusto mo nang umuwi. Like, kasi talagang namimiss mo na yung pamilya mo. Pero parang hindi mo kaya i-let go yung buhay dito kasi sabi talagang ginhawa. Mura yung bilihin. Huwag ka nga lang talaga magka-convert. Ano naman kayo may message sa akin ng inang bayan ko nito. Sulit na rin naman itong mga pinagbibili ko na to kasi kalahati lang yung mga niluto ko. Tinabi ko yung kala ate. Kala apple. Para pag uwi nila fresh pa. Ayoko nang lutuin lahat kasi hindi na masarap pag nahanginan na. Ganun. Pag ganito yung kinakain ko, naaalala ko yung mama ko. Mahilig kasi siya sa mga tusok-tusok kaya. Pero seryoso, iba pa rin talaga yung nabibili kila manong, kila kuya sa kanto-kanto. Na iba. May iba silang lasa, texture. Hindi ko ma-explain kung ano yung... Parang hindi ko siya ma-enjoy. Kung ano. Masarap naman siya. Hindi ko lang siya ma-enjoy na hindi galing kay manong ganun. Actually, may kasama talaga sana akong magvi-video ngayon. Kaso hindi siya sumipot.
Ang ganda ng usapan namin kagabi. Tapos biglang sasabihin niya, bigla siyang pinapasok. Off niya. Hindi ako magbabanggit ng name. Pero itago na lang natin siya sa pangalang Dazzlin. Hindi, okay lang. Naintindihan ko naman siya. Third shot of Alfonso. Naparad ko yung video na yun. Aliw na aliw ako dun sa babae na yun. Yung kay ate girl. Yung sino man siya. Sana okay siya. May kailangan akong bilhin sa baka so tinatamad na ako. Siguro nakailang akit mo pa ako. Nasa 4 times. Minsan kasi yung reason kung bakit hindi may mga video ako na hindi nagsasalita kasi sobrang dali lang mag-upload. Unlike sa mga ganito na may sinasabi ako, talagang edit kong edit talaga siya. Parang lang last na video ko, parang pinagsabihan ako ng mama ko na wag ako daw nagmumura kasi may mga bata din daw akong viewers, ganyan-ganyan, blah blah, which is tama naman yung mama ko. So yun, kailangan ko pang i-edit, like, hindi ko siya basta-basta pwedeng i-skip. Kailangan ko siyang panoorin bawat segundo para sure na walang yun nga. Kaya minsan hindi talaga ako nagsasalita kasi madaling mag-upload. Pero not gonna lie, palamura talaga ako, pero mabuting tao naman ako. Hindi naman porket palamura yung isang tao masamang tao na. Sad truth, yung iba hindi nagmumura pero sama ng ugali. Pero ako, hindi ko itatanggi. Talagang nilalasan ko yung pagka-curse kasi hindi nga rin talaga siya maganda pakinggan. Masakit sa tenga. Pero I'm working on it. Hindi ko ata mauubos to, ma'am. Pero to off-cam. Kaya kong ubusin. Ma, love you. 4th shot of Alfonso. May shot glass kasi kami dito kaso hindi kasya yung ice. Gusto ko sa alak malamig pag tinatagay kasi pag mainit na parang Anong oras na? 5:58 pa lang. Maya-maya pa dadating yung ate ko siya sa hapon. Pulutan din kayo. Gusto kong inaabot ko siya sa gilid. Siguro mga hanggang I don't know, siguro mga ganyan pa ang ko, ubusin ko mga ganyan and then end ko na yung video kasi gusto ko na mag-chill pag ganito kasi gusto ko na nagpe-play na music kasi pag nag-play ako ng music ngayon maka-copyright ako. Siguro sa 100 plus na video na na-upload ko na ang na-copyright sa akin doon, mga 9. Pero hinayaan ko na. Hindi naman siya strike. Parang copyright claim lang. Di mo agad sinabi. Nag-send ng video yung best friend ko.
Diba? Ang baho ng itsura ng paa niya, oh. Saan ko sa kanya to nagsishoot ako? Kasalukuyan ako nagfi-film mo, look. Bye, bitch. 5th shot of Alfonso. Wah! Yun ang next kong bibilihan, shot glass. Walang ano dito. Walang gin bilog. Ano yung 4x4? Gusto ko sana gin bilog. Saya sana no. Di mo agad sinabi. Ang hirap talaga ng one day off. Alam mo yung habang off ko, iniisip ko na yung pasta ko kinabukasan. Bala ko din bumili ng bagong lens ng camera na lahat maliwanag. Like, lahat clear. Hindi lang yung mukha ko or hindi lang yung food. Okay. Di mo agad... Ay, mag-ano lang ako, kakanta ko mamaya. Gusto ko ng bilisan. Kakanta ko. Hindi dito. Mamaya. Di mo agad sinabi. Ay, lasing na ata ko. Oh, diba? Hala. Saan ba nag-start tong anong bote na to? Dito. Hindi, no. Dito. Ata. Tama ba? Hindi ko alam. Ang init na ng hininga ko sa ilong. Alam na. Kaya hindi ako nagkakajowa eh. Kasi inom ako ng inom. Oo nga. Tama ka dyan. Kaya nga ako inom ng inom kasi nga wala akong jowa. Sabi ng dinosaur. 6th shot of Alfonso. Sabi nila, 6 pa lang, lasing ka na. Yung tipsy pa lang naman, tsaka yung tagay ko naman, gano'n naman kadami. Nakipag-away. Di mo agad sinabi.
Sobrang namimiss ko na yung pamangkin ko. Seventh, di mo agad sinabi. Nadagdagan ako ng isang subscribers na naman. Yay! Thank you! Siguro ito yung week na pinakamabilis. Kasi mababaw na ako mababaw. Kaso, sa bawat araw na may nadadagdag na kahit isang subscriber lang sa akin, sobra yung ligaya ko. Ligaya! Sobra yung saya ko. Like, daig ko pa yung parang daig ko pa yung na-promote sa saya. Alam mo yung feeling na kahit lumipas yung 3 araw, basta may madagdag lang ng isang subscriber sa akin, sobra ang saya-saya ko. Tas, ngayong week na to, from 313, 10 subscribers yung tinaas ko ngayong week lang na to, kaya sobrang saya-saya ko at thank you talaga sa inyo. Hindi ko alam kung may word ba. Lasing ako, bulol ako. Basta thank you. Yun na, 323 na. Thank you, I love you. Big deal kasi siya sa akin. Sa bawat araw na parang lumilipas, wala akong nadadagdag na subscribers. Parang, lang ako, parang okay lang yan, walang problema. Parang, you cannot please people. Susuportahan ka nila kung gusto nila. Susuportahan ka talagang susuportahan. Pero kung anong pilit mo, kahit anong favor mo, subscribe mo naman ako, ganito, ganyan. Kung hindi talaga, hindi talaga. So, thank you talaga sa kusang loob na nagsusubscribe sa akin na basta ang saya-saya ko lang, hindi nyo alam kung gaano ako ka-thankful sa simpleng pag-click nyo lang ng subscribe button. Sobrang, big deal siya sa akin. Like, sobrang big deal siya. Kaya yung fact na tumaas yung subscriber ko ng 10 this week, parang it's a simple way of you guys telling me that I'm doing the right thing, I'm in the right track, and may kabuluhan yung ginagawa ko. Ganon. I mean, it's not like, ang daldal ko. Ayoko na. Ito yung, problema ko pag nakainom ang daldal ko. So, nasa, ilang minuto na naman tong video na to. Basta yun, ang saya-saya ko lang. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya. Promise. At ikaw, di mo agad sinabi. Saya-saya ko lang. Thank you. Thank you sa laging panonood. Thank you sa hindi pag-skip ng video. Thank you din. Shout out pala kay ate nung last na nagreklamo siya dun sa patatim ko na hindi daw siya nasatisfy, para nakukulangan daw siya kasi hindi daw ako nag-rice. Shout out sa'yo, te. Thank you so much. Love you. Tagay ko na. Again, I or you or we cannot please people. So, let's just do the things that whatever makes us happy. Yun lang. Kasi gumawa ka man ng maganda, gumawa ka man ng hindi maganda, may masasabi at masasabi pa rin sila. So, might as well, gawin mo na lang yung gusto mong gawin. Yun lang. Makainom na. Di mo agad sinabi na. 7? I think I lost count. 7th or 8th shot of Alfonso.
Yung labada ko, andun pa pala nakasalang. Shit. Hirap maging independent. Di mo agad sinabi. Oy, pero legit real talk yun ha. Thank you talaga kasi in-start ko lang yung channel ko last January. Anong petsa na ba ngayon? October na. Basta ikaw, dyan ka lang ha. Huwag mo kong iwan. Wah! Last baso ko na. And then, kakanta na ako. Last na to, ha? Spoiled kayo sa akin, eh. Di mo... leche ka. Juan Carlos na LSS ako. Pero ang ganda ng kanta niya, no? Ere. Sobrang tagos, moms. At kung nanonood ka man, char. Di mo agad sinabi. Commercial break lang to. Kwento ko lang yung kapatid ko na sumunod sa akin, si Debbie. Sabi niya, ate, lapit na birthday ko ah. Pahing pera. Minessage niya ako. September. Alam niyo ba kailan birthday niya? November. Gano'n siya ka-advance. Yes. So, tinanong ko siya, magkano ba gusto mo? Sabi niya, ayoko magsabi ng presyo. Ikaw na magsabi. So, may may amount na ako sa utak ko. Pero baka mas mura or mas mababa kasi yung gusto niya. Kaya tinanong ko siya. Ayoko magsabi. Ikaw, sabihin mo kung magkano ba yung gusto mo. Sabi niya, 10K. Uy, shit, 10K. Tumataya akong pera dito. Ang galing. 5K lang. Tapos sabi niya, okay, sige, thank you. Alam niya ba, turned out, 5K pala talaga yung gusto niya. Tinaasan niya lang ng 10K para alam niya kasi tatawad ako ng kalahati. Magaling! Shout out sa'yo, sis. Galing mo mag-isip. Kaya lang naman ako nagtrabaho dito sa abroad para sa'yo. Oo, wala nang iba. Sa'yo lang. Hindi, wala lang. Natutuwa lang ako na natutuwa ako na kinikilig kapag humihingi sa akin yung kapatid ko kasi alam niyang may bibigay ako kasi before nung nasa Philippines ako wala akong may bigay kasi sobrang sakto lang ng pera ko sa akin. Sobra. I mean, this is not me trying to brag or trying to flex. I'm just saying na ramdam ko yung blessings na dumadating sa akin. Natutuwa lang ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Pulutan. Kasi mukbang sana to, hindi naman to inuman session eh. Inuman pa rin, pero more on. Basta, so, ito na yung pinaka-last na part ng video na itatakal ko lang kung saan ay talagang nakainom na ako at wala na talagang preno ang bibig ko. Wait lang. Medyo nagpapalpitate ako, ma'am siya. So, itong last part ng video na to na itatakal ko, which is about utang, ganun. Kasi, hindi ko alam kung kikiligin ako or matutuwa. But of course, I'm not gonna drop names kasi sobrang lame nun and it's inappropriate. Ang masakit lang kasi dito is parang wala naman kaming parang normal na conversation nung mga taong eto
Siguro kung di ako nagkakamali, nasa 8 or 9 sila. In 2 months 2 months naman to. 9 ang nag-message sa akin na humihiram. Kaya siya na-scam daw sila. Siguro yung 4 doon, same sila ng reason, which is na-scam daw sila. Don't get me wrong, okay? Hindi naman sa nagdadamot ako. Alam ng Panginoong Diyos na hindi ako madamot. It just so happened na mahirap lang din po talaga kitain ng pera. And mahirap na din talaga magtiwala sa panahon na ito na sana naiintindihan nyo yung ibang tao dyan na kung hindi sila makapagpahiram, intindihin nyo din kasi may sarili silang expenses, may sarili silang pamilya na kailangang suportahan. Kasi kung mayaman lang ako, Diyos ko, ipapahiraman ko kayo, hindi ko na kayo sisingilin ever. Pero ang gusto ko lang i-point out dito is yung hindi ganon kadaling magtiwala when it comes to like lending the money. Kasi hindi po talaga biro ang kumita ng pera sa ibang bansa. Ang magandang part lang dito is mura kasi talaga yung bilihin. Pero yung mga ibang part talaga ng buhay namin dito is talagang mahirap din. And, ayun, parang nakaka-hurt lang sa part na yung mga taong to na hindi ko naman talagang papangalanan is magbe-message lang out of nowhere, manghihiram lang na talagang sila yung magbibigay ng presyo, ganito, ganyan, ganyan. Tapos una, hindi ka muna magre-reply, tapos bababaan nila yung hinihiram nila, ganyan, ganyan. Tapos, ako naman, hindi ko to sinasabi para ipamukha sa inyo na ayoko magpahiram. Gustong gusto ko. Pero, mahirap din kasi talagang magtiwala sa part na yun na madali mo silang pinahiram, mahirap ka nang maningil. Ikaw naman si nagpahiram, hindi na makatulog. Kasi ilang buwan na, ganitong buwan na, hindi mo pa rin nasisingil, hindi mo na makontak yung tao, ganyan, bla bla na nakokonsensya ka, na sana hindi mo na lang pinahiram, na sana pinadala mo na lang sa pamilya mo, ganun, parang mga ganun na. So, yung akin lang is, nung nasa Pilipinas ako, hindi sila ganyan sa akin. Tapos nung nandito na ako sa abroad, parang, pasensya na ako, masyado akong straightforward. But this is how I am. Lala, andito yung baby ko. Pero I'm praying for you guys doon sa mga nag-message sa akin na talagang na-scam. Life lesson na lang na piliin nyo or pag-isipan nyong mabuti yung mga bagay-bagay na papasukin nyo na may money involved. Kasi hindi po ganun kadaling kumita ng pera. At sa hirap ng buhay ngayon, lagi natin pakatatandaan na madaming taong desperado at gustong makapanlamang. So, kung may nag-aalok sa inyo ng ganito, ganyan, huwag niyong papatusin agad. Kasi hindi biro ang pera. Bawat sentimo mahalaga. So, yun. Na-experience ko na kasi yan before sa Clark, Pampanga. Nagko-call center pa lang ako. Wala silang dalawang sabi. Parang, G, pahiram naman ng ganito, ganyan. Magkano ba? Ganyan. Ganito lang. Sige, walang problema. Okay na din. Hiramin mo na muna para hindi ko magagalaw. So, pinahiram ko. So, nag-promise siya na ganitong araw, like few days lang, ibabalik na rin niya. Pero umabot ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, wala pa rin. So, I was trying to be nice, pero talagang yung patience ko, sinubukan nila. Dumating sa punto na talagang nakapagsalita na ako ng hindi maganda na, bakit kayong ganyang mga nangungutang ng pera? Pag kayong nangutang, ang bilis niyong makuha yung gusto niyo. Pero pag kami mga nagpautang, ang hirap namin makuha yung gusto namin.
Parang ang lagay sila pa yung galit na sinisingil sila, mga ganon. For me, hindi talaga advisable magpautang. Kasi parang ending, ikaw pa yung maghihirapan. Yun lang talaga yung, yung gusto kong i-share. The last part ng video is, wag tayo basta-basta pumasok sa kung ano-anong offer sa atin kasi ang scam, lalo na sa Pilipinas, it's everywhere. So, kung hindi ka magiging mindful, kung hindi ka magiging alerto, talaga may scam ka. Gusto kong tumulong. Legit. Alam ni Lord yung puso ko. Pero, syempre, alam naman natin, buhay abroad. Bago tayo tumulong sa iba, syempre, tulungan muna natin yung pamilya natin. And that's what I'm currently doing right now. So, bago ko kayo unahin, syempre, yung pamilya ko muna. So, I hope you understand. Yun lang. Hindi ako madamot. Pamilya ko lang talaga yung iniisip ko. Yun lang. Medyo nakalahati din natin yung kahit pa paano. Siguro, pang next video ko to, ubusin ko na to mamaya. So, that is it for today. Pasensya na kung hindi ko naubos kasi talagang nakaka-bloated tong Pepsi. Sa walang sawang sumusuporta sa akin dyan, maraming salamat. Hindi nyo alam kung paano kayo gustong iabot kamay, mag-thank you lang, and i-hug kayo and kiss. So, ayun lamang po, pasensya na kung medyo nakapaglabas ako ng very light nating angst sa buhay. So, yun lang, magsumikap tayong lahat kasi wala naman tayong ibang hiling kundi maging successful. So, I'm praying that each and every one of us will be successful and lahat tayo maabot natin yung dream and goals natin sa buhay. Thank you so much for your time and for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe. And I'll see you on my next one. Bye! What the fuck?